Gabi na, sa isang madilim na silid na dim na ilaw ng screen ng kanyang computer, si Alex ay nakaupong mag-isa, nakalubog sa kanyang walang katapusang trabaho. Ang mga tunog mula sa kanyang telepono ay patuloy na bumabagabag sa kanya, ngunit wala siyang pakialam. Ang mga ito ay mga abiso lamang, walang kabuluhang mga babala mula sa mga social network, mula sa mga mensaheng spam. Ngunit pagkatapos, 0 oras 5 minuto, isang bahagyang pag-vibrate mula sa kanyang telepono, isang alarma na naging pamilyar siya sa paglipas ng mga taon. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang tunog sa iba. May kakaiba, may kakaiba. Tumingin si Alex sa screen, iniisip sa sarili, siguro system error lang ito. Pero nanlaki ang mata niya nang makita ang mga salita sa screen. Emergency alerto, humanap ng agarang silungan. Tumigil siya, nanginginig ang mga kamay. Pang-emergency na alerto. Isang malamig na boses, tulad ng isang hindi nakikitang paalala, ang biglang sumalakay sa lahat ng kanyang pandama. Hindi spam, hindi isang bug. May totoong mangyayari. Hindi man lang bagyo, kundi isang bagay na mas kakilakilabot kaysa sa kanyang inaakala. Paparating na ang ulan at hindi lang basta ulan. 0 oras 30 minuto, babala ng nakakalason na pag-ulan para sa iyong lugar. Hindi ito pagsubok. Binasa muli ni Alex ang mga salita. Sa ngayon, walang nagbago sa labas, walang palatandaan ng anumang kakaiba. Ngunit hindi niya maaaring balewalain ang kakaibang babalang ito. Binuksan niya ang bintana, tumingin sa labas. Asul pa rin ang langit, walang ulap. Pero parang may mali, parang nag-iba ang hangin, nagpipigil ng galit na hindi niya maipaliwanag. 0 oras 44 minuto, ngunit hindi nagtagal, nagsimulang bumuhos ang mahinang ulan. Ang mga unang patak ay tumama sa window pane, na gumawa ng hindi pamilyar na tunog. Hindi ito ang karaniwang tunog ng ulan na narinig niya kapag may bagyo. Ito ay mas matalas, tulad ng isang bagay na metal, matalas. Halos ramdam na ramdam niya ang bawat patak, bawat tilamsik ng asido mula sa labas, kinakain niya ang basong nasa harapan niya mismo. At pagkatapos, nangyari ang hindi kapanipaniwala. Ang mga patak ng ulan ay nagsimulang kumain sa baso ng 2 beses, dahan-dahan ngunit tiyak. Isang kakaibang puwersa ang bumangon mula sa loob niya, isang hindi maipaliwanag na takot. Ang nakita niya ay hindi maaaring totoo, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi maalis ang kanilang sarili mula sa eksena. Hindi ito ulan. Ito ay pagkawasak. 1 oras 22 minuto, paano ito posible? Tanong ni Alex sa sarili, ngunit hindi nasagot ang tanong. Napuno ng kalituhan ang kanyang isip. Mabilis niyang tiningnan muli ang kanyang telepono. Isang bagong mensahe ang lumabas na nagsasabi sa kanya na huwag ilantad ang sarili sa ulan, huwag lumabas, at higit sa lahat, humanap kaagad ng silungan. 1 oras 59 minuto, sa sandaling ito, tumawag si Carla, isang matandang kaibigan. Halata ang gulat sa boses niya, kinuwento niya ang mga nakita niya, ang mga kakaibang eksena. Kakalabas lang ng isang tao para tumakbo papunta sa sasakyan, ngunit pagkatapos, nawala siya, wala nang makita. Kakakita ko lang ng tao, lumabas lang siya, tapos nahulog siya, parang kinakain siya ng ulan. Hindi na ito ordinaryong ulan. Ito ay isang kalamidad. Napagtanto ni Alex na, hindi lamang siya, kundi ang buong mundo ay nahaharap sa isang hindi inaasahang apokalipse. Nagpasya siyang hindi siya maupo. Kailangan niyang hanapin ang katotohanan, anuman yon. Ngunit magkakaroon ba siya ng oras? Makaligtas kaya siya sa nakakabaliw na ulan na ito?
3 oras 15 minuto, lumayo sa mga bintana. Takpan ang lahat ng nakalantad na bala. Huwag magtangkang maglakbay. Hindi ito ordinaryong ulan. Paparating na ang ulan at nagdadala ito ng hindi maiiwasang pagkasira. With those cold words, papalapit na ang ulan. At sa sandaling iyon, nang makita ni Alex ang unang liwanag na sumasalamin mula sa screen ng telepono, napagtanto niya ang pinakamasamang bagay, hindi lamang sinisira ng ulan ang lahat sa labas. Ngunit nagsisimula na ring baguhin ang katawan ng tao. Makaligtas kaya si Alex at ang mga taong nakapaligid sa kanya sa ulan na ito? Kaya ba nilang harapin ang kakaibang pagbabagong dulot ng ulan? At may pag-asa pa ba ang sangkatauhan sa mundong unti-unting nawawasak? Malalaman natin sa kwentong ito kung saan ang buhay at kamatayan ay isang patak lang ng ulan ang pagitan. Sa isang tense at dramatikong ritmo, dadalhin ka ng kwentong ito sa isang mundong puno ng panganib, misteryo at mga desisyon sa buhay at kamatayan. Tignan natin kung ang mga tauhan sa kwentong ito ay makakaligtas sa nakamamatay na ulan. Scene: maliit na apartment, dim light mula sa screen ng computer na tumatama sa mukha ni Alex. Ang lamesa ay puno ng mga papel, ang tasa ng kape ay walang laman. Si Alex, isang medyo may edad na lalaki, casual na bihis, ay nagtatype sa computer. Ang kanyang mga mata ay pagod, ngunit siya ay nakatutok pa rin sa kanyang trabaho. Hindi niya alam na ang lahat ay magbabago sa ilang minuto. Pare-pareho lang ang araw-araw, hindi natatapos ang trabaho. Isang email, isang report, walang bago. Pero sinong mag-akala na magbabago ang buhay ko sa isang maliit na notification lang sa aking telepono? Biglang nag-vibrate ng malakas ang telepono ni Alex, naputol ang katahimikan sa kwarto. Nagpakita ang screen ng isang agarang notification. Alex, bahagyang nakasimangot, tinapik ang notification. Apurahang alerto. Isa pang error sa system. Tumingin siya sa notification at bahagyang ngumiti. Ngunit pagkatapos, nagbago ang kanyang ekspresyon nang basahin niya ang susunod na linya. Screen ng telepono. Emergency alerto, humingi ng agarang silungan. Babala ng nakakalaso na pag-ulan para sa iyong lugar. Ito ay hindi isang pagsubok. Pilit na inaalis ng isip ni Alex ang pagkabalisa. Nagkibit-balikat siya at nagpatuloy sa pagtatrabaho, sa pag-aakalang isa lang itong system prank o bagong spam message. Ngunit may isang bagay sa loob niya ang nagpatigil sa kanya. Muli niyang tiningnan ang notification, saka huminga ng malalim. Voiceover, Alex. Ito ay dapat na isang bug, tama ba? Bumangon si Alex, lumakad sa bintana at dumungaw sa labas. Asul pa rin ang langit, walang ulap. Ngunit may hindi maipaliwanag na damdamin sa kanyang puso. Binalot siya ng malabong takot. Voiceover, Alex. Walang pinagkaiba. Ang langit ay pareho pa rin. Ngunit sa mga sandaling iyon, isang malakas na tunog ang nagmumula sa labas ng bintana, at ang mga unang patak ng ulan ay nagsimulang bumagsak. Hindi ito ang karaniwang ulan. Ito ay hindi banayad na ulan, ngunit isang malakas na tunog ng ulan, tulad ng mga piraso ng metal na tumatama sa salamin. Alex natigilan, nakatingin sa bintana. Ano yon? Ang unang patak ng ulan ay tumama sa salamin ng bintana na gumagawa ng isang matalim na tunog. Lumapit si Alex, namumunga ang mga mata. Ang bawat patak ng ulan, kapag tumama ito sa salamin, ay hindi lamang lumilikha ng isang dent, ngunit nag-iwan din ng kakaibang blur, tulad ng isang mansa sa ibabaw ng material. Voiceover, Alex. Talagang hindi ito normal na ulan. May nangyayari. Parami ng parami ang patak ng ulan. Patuloy na umaalingaw-ngaw ang matatalim na tunog. Nagsisimulang lumitaw ang mga bitak sa bintana ng apartment na para bang kinakaagnasan ang salamin. Isang bitak ang lumalabas sa ibabaw, pagkatapos ay isa pa. Natigilan si Alex sa tagpong ito.
Alex, bahagyang nanginginig, bumubulong. Impossible, impossible. Lalong kumalat ang mga bitak pagkatapos ay nabasag sa maliliit na piraso. Unti-unting natutunaw ang salamin sa bintana na para bang naagnas ito ng lubhang kinakaing unti-unting likido. Sa puntong ito, hindi na makatayo si Alex. Nagmamadali siyang pumasok, nagmamadaling binuksan ang pinto at tumingin sa labas. Asul pa rin ang langit, ngunit ang mga patak ng ulan ay naglalaho sa hangin na nag-iwan ng hindi maintindihang landas. Voiceover, Alex, halos magpanik. Ano ang nangyayari sa ulan na ito? Hindi ito normal na ulan. Sa sandaling ito, muling nag-vibrate ang telepono ni Alex, hudyat ng bagong alerto. Binuksan niya ang notification nang may nanginginig na mga kamay. Screen ng telepono. Lumayo sa mga bintana. Takpan ang lahat ng nakalantad na balat. Huwag subukang maglakbay. Ang direktang pagkakadikit sa ulan ay maaaring magdulot ng matinding pagkasunog ng kemikal. Binasa muli ni Alex ang paunawa. Nagsimulang gumapang ang takot sa kanyang puso. May parte sa kanyang isipan na may sinasabi sa kanya, ngunit may ibang bahagi na sinusubukang kumbinsihin siya na aksidente lamang ito, na hindi siya dapat mag-alala ng sobra. Alex, hininaan ang kanyang boses. Hindi pwede. Nakatayo roon si Alex, pinagmamasdan ang mga patak ng ulan na nagiging asido, hindi lamang ang salamin kundi pati na rin ang kanyang isipan na kinakaagnas. Nagsisimulang mapalitan ang takot at takot. Napagtanto niyang hindi na siya makakaupo pa sa apartment na ito. Voiceover, Alex. Anong gagawin? Saan pupunta? May iba pa ba dyan na nakakaranas ng ganito? Noon lang, nakarinig siya ng katok sa pinto. Napalingon si Alex, nagulat at tumitibok ang puso niya. Napatingin siya sa pinto kung saan lumitaw ang isang pamilyar na figura. Si Carla pala, ang matandang kasama niya, ang mukha nito ay namutla at nataranta. Carla, hinihinal. Alex, buksan mo ang pinto. Anong nangyayari sa ulan na ito? Hindi mo ba nakikita? Saglit na tumahimik si Alex, ang mga mata ay nakatitig sa sirang bintana. Patuloy pa rin ang pagpatak ng mga patak ng ulan na para bang pinagbabantaan ang lahat ng nasa paligid. Voiceover, Alex. We have to go now. Hindi biro ang ulan na ito. Si Alex at Carla ay nakatayong magkaharap, nakatingin sa wasak na silid. Ang liwanag mula sa kanilang mga screen ng telepono ay kumikinang pa rin. Wala nang normal. Isa na lang ang natitira sa katotohanan, dapat silang gumawa ng paraan upang makaligtas sa nakamamatay na ulan na ito. Voiceover, Alex, determinadong boses. Kailangan na nating lumabas. Pero paano tayo mabubuhay? Kakaibang tawag ni Carla. Scene, si Alex ay nakatayo malapit sa bintana, nakatingin sa labas ng pagkabalisa. Patuloy ang pagbuhos ng ulan, at ang bawat patak ay parang malakas na kidlat na kinakain ng lahat. Muli, nag-vibrate ang telepono ni Alex, sa pagkakataong ito ay isang tawag mula kay Carla. Mabilis niya itong kinuha, ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang gulat na boses ang nagmula sa kabilang linya. Carla, nataranta. Alex, anong nakikita mo? Itong ulan hindi normal na ulan. Nagtakbuhan ang mga tao sa labas, pero may mga hindi na tao. Namutla ang mukha ni Alex nang marinig ang mga salitang ito. Tumingin siya sa bintana, kung saan bumuhos pa rin ang ulan, at nakarinig ng mga hiyawan mula sa kalye. Ang hiyawan ay tila nilalamon ng tunog ng ulan, ngunit hindi maitago ng tunog ang kilabot. Alex, sa nag-aalalang boses. Ano? Carla, anong pinagsasabi mo? Carla, hinihinal. Hindi mo naiintindihan. Ngayon lang ako nakakita ng mga taong lumalabas na tatakpan sila ng ulan, tapos nagbago sila, Alex. Yung mukha nila, yung balat nila parang naagnas. Tapos may mga tumatawa pero hindi normal na tawanan.
Something sobrang kakaiba, nakakatakot. Voiceover, Alex. Metamorphosis. Nakakabaliw na tawa. Hindi ito totoo. Inilagay ni Alex ang kanyang kamay sa kanyang noo, ang kanyang isip ay gumugulong. Hindi niya maintindihan ang kanyang narinig. Ang ulan ay hindi lamang isang pisikal na sakuna, ito ay isang biolohikal na banta. Kakaibang mga pagbabago, walang humpay na pagkasira, lahat ng bagay ay bumagsak. Ulan at mapanganib na epekto. Ang eksena ay pumutol sa isang panlabas na kuha na nagpapakita ng mga patak ng ulan na bumabagsak na parang maliliit at matutulis na bato, tumama sa lupa, lumilikha ng malalalim na dents. Ang isang kotse ay nakaparada sa gilid ng kalsada. Bumuhos ang mga patak ng ulan dito na nagiging sanhi ng pagkaagnas ng pintura. Ang alikabok at metal ay nagsimulang kumiwal, kinakalawang sa ilalim ng epekto ng mga patak ng ulan. Voiceover, Alex. Hindi ito ulan. Ito ay pagkasira. Ipinakita sa eksena ang isang lalaki na naglalakad palabas ng isang tindahan. Hindi niya alam na naglalakad siya sa ulan. Isang patak ng ulan ang dumapo sa kanyang balikat, na agad na naging sanhi ng pagkunot ng kanyang balat, parang natutunaw ang wax. Sumisigaw siya, nagmamadaling pumasok sa loob, ngunit ang kanyang katawan ay nagsimula ng magbago, ang kanyang balat ay naging transparent, na para bang mayroong isang layer ng likido sa ilalim. Ang kanyang mga mata ay kumikinang. Voiceover, Carla sa telepono. Nakikita mo? Hindi ko maipaliwanag, ngunit ang mga taong ito, hindi na sila tao. Nagsisimula nang mag-deform ang kanilang balat, at sila tumawa, ngunit ito ay isang nakakabaliw na tawa, na parang wala na sila sa kanilang sarili. Patuloy si Carla sa telepono, basag ang boses at takot. Samantala, hindi maalis ni Alex ang tingin sa tanawin sa labas ng bintana. Nakita niyang gumuho ang ibang tao sa kalye. Tumatama sa balat ang mga patak ng ulan at napasigaw sila na para bang pinupunit sa kanilang katawan. Alex, bulungan. Hindi ito maaaring. Hindi ito maaaring maging totoo. Naputol ang pagbaril kay Alex na nakatayo pa rin, nakatingin sa mga nag-transform na tao sa labas. Hindi na sila tao. Bagong nilalang, may mga palatandaan ng pagkawasak. Ang mga patak ng ulan ay tila sumasagi sa kanilang isipan na para bang may pakay. Tawanan, nagniningning ang mga mata na parang headlight, lahat ay nakatutok kay Alex. Nagsisimula na ang ron. Sa apartment ni Alex. Dali-dali niyang isinara ang bintana, sinusubukang pigilan ang pagbuhos ng mga patak ng ulan. Ngunit kumakalat pa rin ang mga bitak sa salamin at ang mga nakakabasag na tunog mula sa labas ay parang babala. Ipinagpatuloy ni Carla ang pakikipag-usap sa telepono, ngunit ang kanyang boses ay puno ng gulat. Carla, hinihinal sa telepono. Alex, kailangan mong makinig sa akin. Humanap ka na ng masisilungan. Hindi na aksidente ang ulan na ito. Hindi ka na maaaring manatili dito. Alex, nanginginig na utal. Tama ka. Kailangan na nating umalis dito. Bumalik si Alex upang tingnan ang silid. Lahat ng bagay sa paligid ay apektado ng pagbabago ng kapaligiran. Mula sa sirang bintana, nawala ang mahinang liwanag ng araw sa labas na nagbigay daan sa isang mabigat na kapaligiran. Nagmamadali niyang kinuha ang kanyang Amerikana at bag, nagpa siyang tumakas, ngunit ano ang naghihintay sa kanila sa labas? Sa sandaling ito, ang nakakalokong tawa mula sa kalye ay muling tumunog, isang hindi mabata na tunog, na parang ang lahat sa paligid ay naghiwa-hiwalay. Voiceover, Alex sa pagkabalisa. Hindi na tayo maaaring manatili dito. Ang ulan ay hindi lamang sumisira sa labas ng mundo, ito ay tumagos din sa ating mga kaloob-looban. Nagmamadaling buksan ni Alex ang pinto at tumakbo palabas. Ang pinto ay isinara sa kanyang likuran na gumagawa ng pagsasara na para bang pumapasok siya sa isang mundong walang babalikan.
Ipinakikita sa eksena sina Alex at Carla na tumatakbo sa mga desyerto na kalye. Bumubuhos pa rin ang ulan, ngunit ngayon, hindi na ito ordinaryong patak ng tubig. Ito ay acid spray na umaagnas sa lahat ng bagay sa paligid. Ang mga sasakyan ay nasira, ang mga billboard ay gumuho, at ang mga tao ay tumatakbo, hindi na alam kung sino ang kaibigan at kung sino ang kalaban. Carla, hinihingal, tumingin sa paligid. Si Alex. Wala nang ligtas na lugar. Binago ng ulan ang lahat. Ang mga palatandaan ng pagbabago. Tumatakbo sina Alex at Carla sa mga walang laman na kalye. Bumuhos pa rin ang ulan na parang asido, kinakain ang lahat. Nagsisimula ng makaramdam ng kakaiba si Alex, parang may nagbabago sa kanyang katawan. Bumaba ang tingin niya sa kanyang mga kamay, pagkatapos ay huminto, nanlaki ang mga mata. Magsisimulang lumitaw ang maliliit ngunit malinaw na mga palatandaan. Alex, bumubulong, nakatingin sa kanyang mga kamay. Hindi ito maaaring. Ang aking balat. Ang aking balat ito ay transparent. Ipinakita sa eksena ang balat ni Alex, unti-unting lumiwanag, halos maaninag, at kakaibang mga guhit ang lumalabas sa ilalim ng balat niya, parang mga ugat na gumagalaw mula sa loob palabas. Nakakaramdam siya ng kakaibang sensasyon, hindi masakit, ngunit parang may nabubuhay sa loob niya. Voiceover, Alex. Itong pakiramdam parang wala na ako sa sarili ko. Ang mga patak ng ulan binabago nila ako. Napatingin si Carla kay Alex, nakita ang nalilitong ekspresyon nito at ang mga halatang senyales ng pagbabago. Mabilis siyang humakbang palapit, puno ng pag-aalala ang mga mata. Carla, nataranta. Alex, ano bang nangyayari sa'yo? Nagbabago ka na? Hindi mo ba alam? Ang ulan may ginagawa ito sa atin. Alex, hindi tumitingin kay Carla, nagulat, nagtataka. Pero pakiramdam ko parang naintindihan ko ito. Itong mga patak ng ulan ikinokonekta nila ako sa isang bagay. Baka isang bagay na hindi ko pa alam di. Ipinakita sa kuha si Alex na nakatingala, kumikinang ang kanyang mga mata, parang may kakaibang liwanag na tumatagos sa kanila. Nagsisimulang maglaho ang makulimlim na kalangitan sa itaas, na parabang nagbabago ang espasyo sa kanyang paligid kasabay ng mga pagbabago sa kanyang katawan. Mga kakaibang palatandaan. Napalitan ang eksena sa isang walang laman na kalye. Naglalakad sina Alex at Carla, naghahanap ng ligtas na masisilungan. Bumubuhos pa rin ang ulan, ngunit ngayon ay hindi lang ulan, ito ay isang tunay na banta. Ang mga patak ng ulan ay tila sumusunod na tumatagos sa bawat bitak ng proteksyon ng tao. Voiceover, Carla, nag-aalala. Kailangan nating maghanap ng masisilungan ngayon, Alex. Hindi ka na magpapatuloy ng ganito. Alex, sa malambot, ngunit medyo nakakabagabag na boses. Carla, I don't feel any pain. But I feel something move inside me. Everything seems to be changing. Isang close-up ni Alex, ang kanyang balat ngayon ay halos transparent at ang kakaibang mga linya sa ilalim ng kanyang balat ay nagsimulang kumikinang. Ang mga imahe ay tulad ng mga pattern ng buhay, gumagalaw pabalik-balik sa ilalim ng kanyang balat, na lumilikha ng mga pattern na parang ang buhay ay nabubuo mula sa loob. Carla, natatakot, nakatingin kay Alex. You can't go on like this. Anong nangyayari sa'yo? Kung kaya ka nitong palitan ng ulan, then it will change me too, right? Umurong ng hakbang si Carla, nalilitong nakatingin sa kanyang mga kamay, kung saan nagsimulang magbago ang kanyang balat. Ayaw niyang harapin ang katotohanan, ngunit masyadong halata ang mga nangyayari. Pagbabago at pagsalakay ng alien. Napalitan ng eksena sa isang desyerto na kalye. Naglalakad sina Alex at Carla sa mga wasak na gusali,
kung saan walang iba kundi ang mga taong nagpapalit ng kakaibang nilalang. Ang nakakatakot na tawa ay umaalingaw sa lahat ng direksyon. Isang grupo ng mga tao na may kumikinang na mga mata at maaliwalas na balat, nakatayo sa gitna ng kalye. Hindi na sila tao. Sila ay ibang mga nilalang na may mga bagong kapangyarihan at kabaliwan. Voiceover, Alex. Ito ay hindi isang bangungot. Ito ay pagbabago. Isang pagsalakay ng isang bagay na hindi natin makontrol. Ipinakita sa shot ang isang babae sa grupo, nakatayo roon, nakatagilid ang mukha niya sa langit, tumatawa ng hysterically. Ang kanyang balat ay transparent, kakaibang mga guhitan na gumagalaw sa ilalim na parang may likidong dumadaloy sa kanyang katawan. Isang mapang-uyam na tawa ang umalingaw pagkatapos ay biglang huminto. Ang kanyang mga mata ay kumikinang, isang malasalamin, liwanag na hindi nababasa. Bigla siyang tumingin kay Alex. Carla, ngayon ay may tanging gulat sa kanyang boses. Alex, kailangan na nating tumakbo. Hindi na sila tao, nagiging iba na sila. Biglang ingay ang narinig. Isang grupo ng mga nag-transform na tao ang nakatayo sa gitna ng kalsada na nakaharang sa dinadaanan nina Alex at Carla. Napatingin sila sa dalawa, kumikinang ang mga mata, parang may hinihintay. Naghalo ang kakaibang tawa na bumubuo ng nakakabinging tunog. Voiceover, Alex, nakakatakot sa boses. Hindi tayo maaaring tumakbo magpakailanman. Lahat ay nagbabago. Ang ulan ay hindi lamang nagbabago sa mundo sa ating paligid, ito ay nagbabago sa atin. Ang isa sa mga taong nagbagong anyo ay lumalakad patungo sa kanila, naglalakad na may nakakatakot na kumpiyansa. Ang kanilang mga katawan ay baluktot at ang mga bukol na naglalagablab sa ilalim ng kanilang balat. Habang sila ay papalapit, ang mga kakaibang marka sa kanilang balat ay makikitang gumagalaw, kakaibang mga pattern tulad ng sinaunang mga simbolo na nabubuo sa ilalim ng transparent na balat. Carla, nagsisimulang manginig, itinuro ang nagbagong tao. Hindi natin hahayaang mahuli nila tayo. Hindi na sila tao. Alex, sa kakaibang boses, hindi sa kanya. We can't stop, Carla. If the rain can change us, then it's part of new life. We can't run away from this. Paghahanap ng ligtas na silungan. Scene, gumagalaw sina Alex at Carla sa mga desyerto na kalye, bumuhos pa rin ang ulan. Ang paligid ay ganap na nawasak, may mga wasak na gusali, nasusunog na mga sasakyan, at ang hangin ay nakakasakal, puno ng amoy ng usok at mga kemikal. Nagtungo sila sa isang sentro ng komunidad na dapat ay ligtas, ngunit puno pa rin sila ng pagkabalisa. Voiceover, Alex. Kailangan nating maghanap ng masisilungan. Ang sentro ng komunidad ay ang tanging lugar na sa tingin ko ay maaari nating puntahan, ngunit ligtas ba ito? Nagkatinginan sina Alex at Carla, puno ng pag-aalala ang mga mata. Tumango si Carla, ngunit walang sinasabi. Patuloy silang naglalakad, mabigat at pagod ang mga paa. Patuloy ang pagbuhos ng ulan, paisa-isang patak, pinapawi ang lahat ng mahawakan nito. Carla, huminga ng malalim, nanginginig ang boses. Hindi tayo maaaring magpatuloy na tumakbo. Kung ang sentro ay kinuha din, ano ang gagawin natin? Voiceover, Alex. Kailangan nating magpatuloy sa pagtakbo. Binabago ng ulan ang lahat, tayo, ang mundo. Wala nang ligtas na lugar. Ang susunod na kuha ay nagpapakita sa kanila na papalapit sa sentro ng komunidad. Ang mga gusali ay malalaki, ngunit walang buhay sa mga ito. Ang harapan ng sentro ay lubhang nasira, ang mga bintana ay sira, ang mga ilaw ay madilim sa loob. Nakatayo sila, nagdududa. Carla, pabulong, nataranta. Alex, walang tao dito.
Lahat ay disyerto. Ipinakita sa eksena si Carla na nakatingin sa bintana, walang bakas ng buhay sa loob. Nagpasya silang pumasok, ngunit nang itulak ni Alex ang pinto, hindi sila makapaniwala sa eksena sa loob. Tumakas sa mga mapanganib na lugar. The scene cuts to outside. Alex and Carla enter, but they immediately discover that the center is not safe. Mutant creatures have taken over. Deformed their body, transparent skin, a strange light is emitted from inside. They stared at Alex and Carla. Voiceover Carla, nanginginig ang boses. Tumakbo ka. Hindi na sila tao. Nagmamadaling lumabas sina Alex at Carla sa gitna, tumatakbo sa mga kalsadang nagkalat ng mga durog na bato. Ang tanawin sa kanilang paligid ay nasira ng husto ng nakalalasong ulan. Gumuhong mga gusali, nasunog na mga sasakyan, ang lupa ay basang-basa ng mga kinakaing kemikal. Mabaliw na tawanan at kakaibang ingay ang umaalingaw-ngaw mula sa lahat ng dako. Voiceover Alex. Hindi na ito ang ating mundo, lahat ay nawasak. Ang eksena ay nagpapakita ng mga mutant na nilalang na gumagalaw sa mga lansangan. Ang kanilang mga mata ay kumikinang, ang kanilang mga katawan ay hindi na tao, ngunit nagbagong anyo sa mga deformed, malupit, at hindi makontrol na mga nilalang. Sina Alex at Carla ay sinubukang lumayo sa mga nilalang na ito, ngunit ang kalye ay naging isang kalituhan ng pagkawasak. Carla, huminga ng malalim, nanginginig. Hindi na tayo maaaring magpatuloy ng ganito. Natatakot ako, Alex. Ipinakita sa eksena ang isang grupo ng mga tao na dati nilang kaibigan, ngunit ngayon ay naging mutant na nilalang. Hindi na nila kinikilala sina Alex at Carla, at sa mga nakakalokong mata, lumapit sila sa kanila. Voiceover, Alex, sinusubukang manatiling kalmado. Don't worry, Carla. We'll find a way out of here. But we can't stop. Lahat ng nasa paligid natin ay gumuho. Ang banta ng binagong nilalang. Ipinakita sa eksena sina Alex at Carla na tumatakbo palayo, ngunit hindi nila matatakasan ang mga mutated na nilalang. Isang grupo ng mga tao ang nakaharang sa kanilang dinadaanan. Nakatingin sila kina Alex at Carla, kumikinang ang kanilang mga mata, maaliwalas ang kanilang balat, at kakaibang senyales ng pagbabago. May tunog ng baliw na tawa, bawat isa ay humakbang palapit sa nakakatakot na bilis. Voiceover Carla, masungit. Anong gagawin natin ngayon, Alex? Hindi na sila tao. Alex, nakatayo, malamig ang ekspresyon. We can't keep running forever. But we have to fight, otherwise lalamunin tayo sa mundong ito. Hakbang pasulong ang isa sa mga nilalang. Matandang kaibigan ito ni Alex, ngunit ngayon ay ganap na siyang nagbago. Baluktot ang kanyang katawan, transparent ang kanyang balat, at gumagalaw sa loob niya ang mga kakaibang imahe. Nakatayo siya sa harap ni Alex, na may maliwanag na liwanag sa kanyang mga mata at mapang-asar na ngiti. Nilalang tumawa ng baliw. Hindi ka na makakatakbo. Kamatayan lang ang pinakawalan. Oras na para sumama ka sa amin o mamatay. Tumahimik si Alex, hindi na natatakot ang kanyang mga mata. Alam niyang hindi na nila maiiwasan ang paghaharap na ito. Hindi lang binago ng ulan ng mundo, kundi pati na rin ang mga tao. Dapat nilang harapin ang pagkawasak na ito, gaano man ito katakot. Ang pangwakas na paghaharap. Ipinakita sa eksena ang matinding labanan ni na Alex, Carla at ng grupo ng mga mutant na nilalang. Hindi na sila tao. Taglay nila ang kakaibang kapangyarihan na hindi maintindihan ni na Alex at Carla.
Ngunit wala silang pagpipilian. Ang labanang ito ay labanan para mabuhay. Voiceover, Alex, boses na puno ng determinasyon. Dapat tayong mabuhay kahit na ang mundong ito ay masira. The final scene shows Alex and Carla facing the group of creatures. They must fight to survive. Ang katotohanan tungkol sa ulan. Scene: gumagalaw sina Alex at Carla sa isang liblib na lugar kung saan walang iba kundi mga guho, nasunog na mga gusali, at madilim na pudlas sa kalsada. Walang humpay pa rin ang pagbuhos ng ulan, ngunit ngayon, tila may misteryosong kapangyarihan ang mga patak ng ulan. Huminto si Alex, tumingala sa makulimlim na kalangitan, isang unos na walang bakas ng paghinto. Ang liwanag ng kanyang mga mata ay parang may malapad na patak ng ulan na nakikita sa kanyang harapan. Pag-unawa. Voiceover, Alex, maalalahanin. Ilang beses kong inisip na ito ay isang natural na sakuna. Ang ulan, ang pagkasira. Ngunit ngayon napagtanto ko hindi pala. Ang ulan na ito ay hindi basta-basta. Ito ay may layunin. Ito ay nagdudulot ng pagbabago, isang pagbabago na hindi lamang pisikal, kundi psikolohikal. Ang mga nakakasalamuha dito ay hindi lamang nababago, ngunit nakikita ang isang bagong mundo, isang mundo kung saan maaari tayong makipag-ugnayan muli sa isa't isa. Lumingon si Alex kay Carla. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot, ngunit may kakaiba rin, na para bang nagsimula na siyang mapagtanto ang isang bagay na mas malaki kaysa sa kaligtasan. Tumingin si Carla sa kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala, ngunit pati na rin ng mga tanong na hindi nasasagot. Carla, hinihingal, nanginginig ang boses. Do you alam mo ba kung ano ang ginagawa namin, Alex? We're become part of something that none of us can understand. Ang eksena ay nagpapakita ng mga palatandaan ng pagbabago na nagiging mas maliwanag. Ang balat ni Alex ay maaliwalas pa rin, ang mga kakaibang marka sa ilalim nito ay gumagalaw na parang may nabubuong puwersa ng buhay. Tumingin si Carla sa kanyang mga kamay, pakiramdam na tila nagbabago ang kanyang katawan, bagaman ayaw niyang maniwala. Voiceover, Alex, mahina. Hindi natin ito maiiwasan. Ang ulan na ito, hindi lang nito binabago ang pisikal na mundo. Binabago nito ang isip, ang mga kaluluwa ng mga nakakasalamuha dito. Hindi ito isang sakuna, Carla. Ito ang simula ng isang bagong bagay. Ang kumpletong pagbabago. Scene: sa wakas ay nakarating sina Alex at Carla sa kanilang huling kanlungan, isang underground na bunker na tila ligtas at nakahiwalay sa pagkawasak sa labas. Sa tingin nila ay wala na sila sa panganib, ngunit sa sandaling magsara ang pinto ng bunker, ang lahat ay nagsisimulang magbago sa isang iglap. Voiceover, Alex, tumitingin sa paligid. We're safe. At least for now, but have feeling soon, change will come to us. Right here. Tumingin si Alex sa kanyang kamay, nakita ang maaliwalas na balat na lalong kumalat. Ang kakaibang mga marka sa kanyang katawan ay gumagalaw, tulad ng mga buhay na ugat. Isang pakiramdam ng pagkagulat at pagkalito ang makikita sa kanyang mga mata. Si Carla ay tumabi sa kanya. Ang kanyang kamay ay nagsimulang magpakita ng katulad na mga palatandaan ng pagbabago. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya maitatanggi ang katotohanan. Carla, panik, nakatingin sa kamay niya. Hindi pwedeng ganito. Ayokong maging ganito. Inilagay ni Alex ang kamay sa balikat ni Carla, isang katahimikan ang bumagsak. Naiintindihan niya ang nararamdaman nito. Ngunit alam ng isang bahagi ng kanya na ito ay isang kapalaran na hindi nila matatakasan.
Pareho nilang nararamdaman ang pagbabagong nagaganap, na para bang ang kanilang mga katawan ay nagiging bahagi ng isang bagay na mas malaki. Voiceover, Alex. Carla, hindi tayo makakatakas dito. Ang ulan ay hindi natin kayang kontrolin. Ito ay hindi isang sakuna. Ito ay humahantong sa atin sa isang bagong kinabukasan. Ang bagong kinabukasan ng mundo. Ipinakita sa shot sina Alex at Carla na nakatayo sa harap ng bintana ng bunker. Nakatingin sila sa labas kung saan ang mundo ay ganap na nagbago. Ang mga lumang gusali, ang mga puno ay nawasak at nasiraan ng anyo, lahat ay kinakain ng nakakalasong ulan. Ang mga taong nagbagong anyo, hindi na tao, ay nakatayo ng magkakasama. Ang kanilang mga mata ay kumikinang na tila sila ay konektado. Ito ay kakaibang tanawin, ngunit nakakaaliw din. Voiceover, Alex, nakatingin sa labas. Tignan mo, Carla, konektado sila. Ang mga nagbagong tao, hindi na sila nag-iisa. Hindi na sila individual. Bahagi sila ng mas malaking bagay. At tayo-tayo rin. Ipinakita sa kuha ang mga mutant na nilalang na gumagalaw bilang isa, nagsasama-sama sa kakaibang koneksyon. Tawanan, kumikinang na mga mata, lahat ay nakadirekta kina Alex at Carla. Nararamdaman nila ang hindi maipaliwanag na koneksyon, na para bang dinala sila ng ulan sa isang bagong mundo kung saan ang buhay at kamatayan ay hindi na malinaw. Carla, nanginginig, ngunit may tono na medyo tinatanggap. So we can't go back, right? We'll become part of them. Tumingin si Alex sa mga mata ni Carla. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng takot, ngunit may pag-unawa, isang kamalayan sa bagong mundo na kanilang pinasok. Alam niyang wala nang babalikan. Nagbago na sila at gayon din ang mundo. Voiceover, Alex, tinutukoy. Nagbago na tayo, Carla. At gayon din ang mundo. Ito ang bagong kinabukasan. Isang mundong walang dating kahulugan ng buhay at kamatayan. Isang mundo kung saan tayo ay maaaring maging bahagi ng isang bagong buhay.